tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalaking dagok na naman ang hinarap ng bansang Russia matapos kumpirmahin mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na muling nyanig ng kanilang puwersa ang higanteng Ufa Oil Refinery sa ikalawang pagkakataon sa loob lamang ng isang linggo. Ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine gamit ang mga makabagong long-range drone ay naglalayong pilayin ang supply ng enerhiya ng Moscow na nagdudulot na ngayon ng matinding krisis sa gasolina sa iba't ibang panig ng bansa. Hindi lamang ang pasilidad ng langis ang naging target ng matinding opensiba ng Ukraine ngayon. Ayon kay Pangulong Zelensky, matagumpay ring tinamaan ng kanilang mga drone ang isang pabrika na gumagawa ng mga piyesa ng missile sa rehiyon ng Penza sa Russia. Ang estratehikong hakbang na ito ay naglalayong direktang paralisahin ang produksyon ng mga makabagong sandata na ginagamit ng Kremlin sa patuloy na pananakop sa Ukraine. Ang Ufa Oil Refinery ay kilala bilang isa sa pinakamalaking tagagawa ng mga lubricant at langis sa buong Russia. Ang kahalagahan ng pag-ataking ito ay nakasalalay sa distansya nito mula sa labanan. Matatagpuan ang refinery ng higit sa 1,000 kilometro o mahigit 600 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ipinapakita nito ang lumalawak na kakayahan ng Ukraine na umabot at umatake sa pinakakaibuturan ng teritoryo ng Russia. Samantala, ang pabrika ng missile components sa Pensa ay matatagpuan naman sa timog silangan ng Moscow, humigit kumulang 500 kilometro mula sa Ukraine. Ang pag-atake sa dalawang magkahiwalay at malalayong pasilidad na ito sa loob ng napakaikling panahon ay nagpapatunay na ang depensang panghimpapawid ng Russia ay may malalaking butas na madaling pasukin ng mga makabagong teknolohiya at taktika ng hukbong Ukrainian. Bagaman hindi direktang kinumpirma ng mga opisyal ng Russia ang mga natamong pinsala sa kanilang mga pasilidad, iniulat naman ng Russian Defense Ministry na hinarangan at binaril nila ang may kabuuang 179 na drone ng Ukraine. Ayon sa kanila, ang mga drone na ito ay namataan sa ibabaw ng 16 na rehiyon ng Russia, kabilang ang sinakop na Crimea at ang katubigan ng Azov at Black Sea. Sa kabila ng pagtanggi ng Moscow, kinumpirma naman ni Pensa Regional Governor Oleg Melnichenko na tinamaan ng mga Ukrainian drone ang dalawang pang-industriyang planta sa lungsod ng Pensa na nagresulta sa pagkasugat ng 2 tao doon. Dagdag pa rito, ang mga pagsabog ay nagdulot ng pagkabasag ng mga bintana sa mga residential na gusali habang ang mga labi ng bumagsak na drone ay nakasira sa mga linya ng kuryente. Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaan ng Ukraine, ang walang humpay na pag-atake gamit ang kanilang mga domestically developed drones o mga sarili nilang gawang drone at missile ay unti-unting nagpapabagal sa mabilis na pagsulong ng militar ng Russia. Sa nakalipas na mga buwan, naging pangunahing target ng mga ataking ito ang mga oil refinery, imbakan ng langis terminal at mga pipeline pumping station upang tuluyang putulin ang makinarya ng digmaan ng Moscow. Dahil sa mga matagumpay na pag-atake sa infrastruktura, ang Russia, na kilala bilang isa sa pinakamalaking producer ng enerhiya sa buong mundo, ay napilitang magpatupad ng fuel rationing o paglilimita sa pagbili ng gasolina sa maraming rehiyon. Ang krisis na ito ay hindi lamang nagdudulot ng kalituhan sa ekonomiya, kundi naglalayong din ng napakatinding pressure sa pamahalaan ni Vladimir Putin, habang ang digmaan ay pumapasok na sa ika-5 taon nito. Ayon sa mga kanluraning opisyal at eksperto sa militar, ang bagong estratehiya ng Ukraine ay nagbibigay sa kanila ng malaking bentahe sa labanan. Sa pamamagitan ng pag-target sa mga supply route at logistics sa likod ng frontline, matagumpay nilang naaagawan ng momentum ang hukbong Russian. Ang kawalan ng sapat na supply ng gasolina ay direktang nakakaapekto sa kakayahan ng mga sundalong Russian na sumulong. Hayagang inihayag ni Ukrainian Minister of Defense Mikhailo Fedorov na nakakaranas ngayon ang Russia ng napakalaking problema sa pagpapadala ng kanilang mga infantry o hukbong lakad sa frontline, pati na rin sa pagbibigay ng pang-araw-araw na supply sa mga ito. Ang kakulangan sa transportasyon at gasolina ang nakikitang pangunahing dahilan kung bakit tila nabalam ang opensiba ng Russia sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa napatunayang tagumpay ng kanilang mga lokal na teknolohiya, ang Ukraine ay mabilis na nagiging isang pangunahing provider ng makabagong teknolohiyang militar na lubos na hinahangad ng maraming bansa sa buong mundo, lalo na sa larangan ng drones.
Ang kanilang kakayahan na lumikha ng mga murang kagamitan ngunit may napakataas na epekto sa labanan ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa modernong paraan ng pakikipagdigma sa kasalukuyan. Sa harap ng lumalaking pangamba ng mga bansa sa Europa hinggil sa ambisyon ng Russia na lumawak palampas sa Ukraine, itinuturing na ngayon ng mga lider ng Europa ang Kyiv bilang isang matatag na pader o bulwark na pumipigil sa higit pang pananakop ng Moscow. Ang tagumpay ng Ukraine sa pagtatanggol sa kanilang sariling bansa ay nakikita bilang direktang proteksyon para sa buong kontinente laban sa banta at agresyon ng Russia. Sa kanyang opisyal na pagbisita sa Kyiv, ipinahayag ni Swedish Minister of Defense Paul Johnson na ang Ukraine ay unti-unti nang nagiging isang security provider o tagapagtaguyod ng seguridad para sa buong Europa. Sa kanyang pakikipagpulong kay Fedorov, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon upang matiyak na hindi magtatagumpay ang anumang agresibong hakbang ng militar ng Russia. Bilang patunay ng suportang ito, lumagda ang Ukraine at Sweden sa isang kasunduan kung saan magbibigay ang Sweden ng mga Gripen fighter jets sa Kyiv. Ayon kay Fedorov, ang mga modernong eroplanong pandigma na ito ay makakatulong ng malaki sa Ukraine upang mapigilan ang mga eroplanong Russian na nagdadala ng mga mapaminsalang glide bomb na siyang nagiging sanhi ng matinding pinsala sa mga lungsod ng Ukraine. Inihayag din ni Johnson na nais ng mga bansa sa Europa na tuluyang maisama ang Ukraine sa Euro-Atlantic defenses. Bagaman ang pagiging miyembro ng Ukraine sa NATO ay nananatiling isang sensitibong paksa, inaasahang tatalakayin ito sa darating na summit ng alyansa sa Turkey sa susunod na linggo. Ang mas mabilis na integrasyon ay nakikitang susi para sa pangmatagalang seguridad at kasaganaan ng buong Europa. Bukod sa NATO, determinado rin ang Ukraine na sumali sa European Union kahit na ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang taon. Kamakailan lamang ay dumating si Zelensky sa Ireland, ang bansa na kasalukuyang humahawak ng rotating presidency ng EU. Ang pagbisitang ito ay naglalayong palakasin ang suporta ng mga miyembrong bansa para sa mabilis na pag-usad ng aplikasyon ng Ukraine sa nasabing unyon. Ayon kay Zelensky, pinatutunayan ng Ukraine araw-araw na karapat-darapat silang maging kapantay na kasosyo sa European Union. Umaasa siya na sa ilalim ng pamumuno ng Ireland sa EU Council, makakamit ang mga konkretong progreso tungo sa kanilang membership at formal nang mabubuksan ang lahat ng negosasyon. Ang hakbang na ito ay magpapatibay sa alyansang politikal at pang-ekonomiya ng Ukraine sa kanluran. Sa kabila ng mga diplomatiko at militar na tagumpay ng Ukraine, patuloy naman ang malupit na ganti ng militar ng Russia sa pamamagitan ng mga long-range attacks na pumatay sa hindi bababa sa 5 sibilyang Ukrainian at nag-iwan ng mahigit 35 katao na sugatan. Kamakailan. Ang walang piling pambobomba ng Russia sa mga pamayanan at infrastruktura ng mga sibilyan ay patuloy na nagdudulot ng takot at bighati sa buong bansa. Sa rehiyon ng Kherson, isang drone ng Russia ang sumalakay sa isang bus na ikinasawi ng 2 tao at ikinasugat ng 6 na iba pa. Samantala, tinamaan naman ng mga glide bomb ang hilagang silangang lungsod ng Kharkiv, kung saan 2 tao ang namatay kabilang ang isang 15 taong gulang na batang lalaki. Mahigit 26 na katao ang nasugatan sa Kharkiv, kabilang ang isang walang malay na sanggol. Sa rehiyon ng Dnipropetrovsk, isang 43 taong gulang na babae ang namatay nang atakihin ng Russia ang 5 gas station magdamag. Ang sistematikong pag-target sa mga gas station ay bahagi ng bagong taktika ng Russia upang paralisahin ang lokal na supply ng enerhiya. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita rito lamang sa ating channel.